Hi everyone! So, welcome po sa aking first vlog. So, kinakabahan ako. So, first vlog ko talaga siya. So, hindi ko alam kung paano yung gagawin ko na para ma-entertain kayo. Pero, for sure, is may matututunan kayo lalo na kung PCOS ka at retroverted uterus ka. So, for sure, ma-appreciate mo to. So, ang ikukwento ko lang naman sa inyo ay yung experience ko na kung paano akong nabuntis habang meron akong PCOS and then retroverted uterus din ako. So, by the way guys, 9 years po bago kami nabuntis ng asawa ko. So, kasi nakunan ako way back 2009. So, doon nagsimulang nag-struggle yung hirap ko sa pagbubuntis. Nagkaroon ako ng hormonal imbalance. So, na-diagnose ako na may PCOS ako 2011. So, hindi ko masyado siyang pinansin kasi for me, hindi pa naman kami ganun ka-eager na mag-anak ng asawa ko ulit. So, tumagal-tagal ng panahon, ganyan. Nung gusto na namin magpa-check up ulit para mabuntis na ako kasi yun yung time na gusto na namin talaga magka-baby. So, nagpa-check up ako. Naging PCOS both ovaries na ako with retroverted uterus. So, tinanong ko yung doktora kung ano ba yung PCOS. So, in-explain nga niya na yung PCOS daw is small cyst na meron sa ovary natin na ang cause nun is yung unfertilized egg na natin na hindi nag-ovulate. So, kapag yun dumami ng dumami, bumababa yung level ng female hormones natin, which is yung the estrogen and the progesterone. Napapalitan siya ng male hormones, which is the androgen. So, ang ending nun, pwede kang magkaroon ng irregular mens and then mahirapan kang magbuntis. Kasi, syempre pag kasi irregular mens, alam niyo naman, mahirap talaga mahanapin yung fertility, di ba? Fertility date. So, ganun yung nangyari sa akin. So, to sum up, marami akong tinry na gamot. As in, para lang ako mabuntis. So, narong nag-pills ako, gumamit ako ng Althea pills, saka Dayan pills. So, nagre-regulate yung mens ko. Pero, after kong gamitin yun, nag-stop. So, parang, ang nangyari is naging pills dependent ako. So, hindi ako magme-mens pag hindi ako nainom ng pills. Ganun ang nangyari siya sa akin. So, in-stop ko siya kasi gusto ko talaga na mag-regulate sana ng normal yung mens ko. So, ayun, nag-stop siya. Ang nangyari naman, pagka-stop ko ng pills, nasa-worsen yung case ko. Dati, nag-miss period lang ako ng hanggang 2 months. So, nung nag-pills ako, ang nangyari sa akin is hanggang 3 to 4 months, hindi ako nagme-mens. So, ang ginawa ko ngayon, na-check up ulit ako. So, binigyan ako ng Clomid, saka Provera. So, ayun, ininom ko na naman siya. So, one time lang naman siyang nangyari yun. So, after nun, di na naman ako nag-mens. And then, yung pinaka-last kong na-take na gamot, second to the last ko na-take na gamot is yung Metformin. So, grabe, yung Metformin, kung sino yung nakatry doon, siguro alam niyo yung ibig sabihin ng grabe, di ba? So, sobrang sakit niya sa sikmura, talagang mamatay yung gamot na yun talaga, para kang mamamatay. So, hindi ko siya kinaya. Siguro mga 1 week lang ako talagang uminom nun, guys. So, sabi ko, hindi mahirap yung umiinom ng gamot, parang naging drug dependent na nga ako. So, ang ginawa ko, stop ko siya. So, noong 2017, nag-decide kami ng asawa ko na mag-resign kami parehas sa trabaho namin. So, kasi, siyempre search na rin ako sa PCOS, diba? Kung ano yung mas magandang gawin. So, kasi nakita ko doon na number 1 cause kasi ng PCOS is stress. So, that time kasi sobrang stressful yung trabaho ko. So, kaya ayun, ang ginawa ko, nag-resign ako. And then, that was December 2017. Nag-resign ako. So, pa-check up din ako noong October 2017 hanggang November 2017 sa infertility expert. So, nagpa-pap smear ako noon, and then syempre binigay lang din sa akin gamot ng time na yun is pills lang din nun eh. So, hindi ko na rin tinuloy kasi parang
ayoko na, gano'n. So, nung naman sa pap smear, so wala naman akong bacterial infections na talagang matindi. So, kaya okay lang yung result ko doon. And then, nung January 2018 hanggang February 2018, nagsunod na regular ang mens ko. So, iniisip ko naman, wow, sabi ko, mukhang regular na yung mens ko So, mukhang maganda naman yung naging epekto sa akin ng last check-up ko sa fertility expert. So, nung February na yun, naisipan ko rin magpahilot. Yun yung first day of mens ko ng February, nagpahilot ako, nagpataas ako ng matres. So, kasi sabi nila, pag daw mababa yung matres mo kasi hindi ka mabubuntis. So, kaya yun, ginawa ko, nagpataas ako ng matres. So, 4 days akong inalagaan ng hilot. Ngayon, nung March, hindi ako nag-mens. So, syempre, feeling ngerang froglet. So, ayan, nag-PT na naman ako kasi feeling ko buntis ako, ganon. So, ang masaklap, hindi ako buntis. So, ayun, masa na naman ako, ganun. Nasaktan na bigo. Tapos, nung so, dumating yung April, May, June, July. So, 5 months na akong hindi nagme-mens. So, nung July, nag-PT na naman ako. Kasi feelingera na talaga ako. Kasi, dati nung hanggang 4 months lang akong hindi nagme-mens Tapos ngayon, 5 months na, diba? So, ang nangyari nun is wala, negative. So, ang sakit umasa na parang ayoko na talaga mag-PT, parang ganyan, nakakasuya na talaga mag-PT talaga. So, kaya ako pag nakakita talaga ako ng PT nun, ayokong gamitin kasi natatakot ako mag-expect na naman ako tas wala na naman, ang sakit, diba? So, sa mga TTC dyan, alam niyo yung pakiramdam ng ganun. So, kaya naiintindihan ko kayo kung bakit mas gusto niyo pang expect na lang kung darating yung mens nyo o hindi kaysa mag-PT. So, dumating din po ako sa punto ng ganyan ng buhay ko. So, nung August, naisipan kong magpa-check up. Bumalik ako dun sa doktora ko na nagraspa sa akin. So, nung time na yun, August 2018 yun. So, pa-check up kami ng asawa ko. So, pa-check up din siya. Chinek din yung yung semen analysis niya. So, wala namang problema sa kanya. So, ibig sabihin talaga sa akin may problema. So, ngayon, yung OB ko na pinagpa-check upan ko na yon, hindi niya ako binigyan ng mga pampamens. So, kasi sabi niya, hindi gumagana sa'yo yung gamot na para mabuntis ka. So, ang kailangan mo is mag-regulate ng normal yung dugo mo, yung mens mo. So, sabi niya, bibigyan lang kita mga vitamins. So, yung vitamins na binigay niya sa akin, so, yung mga gustong i-take note po, ito po siya. So, yung folic acid, wheatgrass, and then consace. So, yun yung binigay sa akin gamot ng doktora ko, ng OP ko. So, sabi niya, yung mga vitamins na yan, samahan mo ng healthy living. So, sa pagkain, umiwas ka sa mga preservatives. Ngayon naman, kung kakain ka ng karne, kailangan yung karneng kakainin mo is lahat babae. Wala kang ipapasok sa katawan mo na karne o isda na lalaki. Kasi, PCOS ka na nga, may hormonal imbalance ka na nga. So, ibig sabihin, mas mataas yung level of androgen mo or yung male hormones mo. So, ang tendency niyan, kapag kumakain ka ng mga karne na lalaki, nadadagdag yun sa male hormones mo. Which is, yun nga, mas lalong tumataas yung male hormones mo, kaya baka ang ending niyan, mas lalo kang mahirapang magbuntis. So, yun yung reason. So, kaya nung time na yun, so, binigyan niya ako ng gamot, ng mga ganyan. So, kasi gusto ko na talaga magkaanak. So, talagang sinunod ko, nag-diet talaga ako, nag-healthy living talaga ako, guys. So, wala pang halos 2 weeks lang ako nung nagawa ko yun. Ngayon pang 3rd week talaga, yung pang last week na ng August, iba na yung pakiramdam ko. So, akala ko, kasi hindi ako nakakakain masyado dahil nga parang pumayat nga ako dahil nga, di ba, nagda-diet ako. May sakit kasi ko sa sikmura ng time na yun. Parang feeling ko, may ulcer ako.
So, feeling ko ng time na yun, bumalik yung ulcer ko. Kasi nung katapusan ng August noon, nagsususuka talaga ako. As in, talagang sinasisikmura ako, nagsusuka ako. Pero ayokong ipakita sa asawa ko na nagkakaganon ako kasi baka i-expect niya buntis ako. So, ayoko siyang isipin na buntis ako kasi nadidisappoint lang siya. So, nalulungkot ako pag nakikita ko siya na nadidisappoint kasi mas nagiging doble yung lungkot ko pag ganun. So, kaya ko pa naman, ayan. Pero habang tumatagal, pag tungtong ng September, na sabi ko parang iba na, talagang worse na yata yung ulcer ko, parang ganyan. Sabi ko, mamamatay na yata ako. Yung mga ganun yung pakiramdam ko. Kasi, suka ako ng suka kada kakain ako, wala akong gustong kainin, ganyan. Tapos, ultimo tubig talaga, hindi ko siya mainom. So, sabi ko sa sarili ko, ano bang nangyayari sa akin? Mamamatay na yata ako, parang ganyan. Kasi hindi ko naman naisip na buntis ako eh. So, nung afternoon, September yun eh. October, first week of October, hindi ko na kayang sarilinin yung nararamdaman ko. So, sabi ko dun sa asawa ko, dalhin mo na ako sa doktor kasi pakiramdam ko may sakit ako at hindi ko na kayang kumain ng kumain, hindi ko kayang kumain, ipa-dextrose mo ako. So yun talaga yung sabi ko sa kanya. So siya naman, syempre hindi rin naman niya na-expect na buntis ako kasi unang-una nga hindi naman ako nagme-mens, guys. Sabi ko kasi ang last mens ko is February pa. So March, April, May, June, July, August, September, October. So, 8 months ako, guys, na hindi nagme-mens. So, di ba, anong iisipin ko para ako mabubuntis eh, hindi naman ako nagme-mens. Hindi ako nag-ovulate, di ba? So, yun yung iniisip ko. Kaya, akala namin talaga na may sakit ako. So, nung time na yun, bago kami magpa-check up, narinig pala ng biyanan ko na nagsusuka ako. So, kasi sa CR kasi halos araw-araw nga suka ako ng suka eh. So, tinanong niya ako kung buntis ako. So, sabi ko hindi. Nag-PT ka ako. Pero totoo, ang PT ko talaga, nung last PT ko pa is July. So, sabi ko, magpapacheck up nga po ako kasi magpapadala na ako sa ospital at gusto ko nang magpa-dextrose. So, sabi naman niya, bago ka magpa-dextrose, mag-PT ka muna para sure. So, kahit natatakot ako mag-PT, kasi gusto ko lang din kasi talaga magpa-check up. So, ang ginawa ko, nagpabili ako ng PT. So, medic brand yung PT na yun. So, mahal pa nga yun eh. Kaya nga nung nalaman ko na 150 yata yung price, sabi ko sa asawa ko, ang mahal naman yan, negative lang naman yung magiging result niyan. So, yung gano'n, nang hinayang pa ako. So, nung time na yun, so, hindi ko makakalimutan yun, October 6, 2018. So, guys, nag-PT ako talaga. So, wala akong pag-assume or wala akong idea na talagang buntis ako. So, ginawa ko nung nasa CR ako, patak ako ng 5 patak yata ng ihi yun. So, lagay ko doon sa may lababo ng CR. And then, tinuloy ko na yung paghihilamos ko, pag-toothbrush ko, ayan. So, siguro mga after 5 minutes mahigit yan eh, parang ganyan eh. Tinignan ko yung result niya. So, ulat ako, faint line. May faint line siya and at the same time, 2 lines. Kasi oh my God, parang diba, after 9 years, hindi na lang ulit ako nagkaroon ng dalawang linya ng result ng PT. So, kinabahan ako. Tapos inisip ko rin, baka mamaya over na yung pagkakatingin ko kasi dapat 5 minutes lang eh, parang ganun eh. So, ang ginawa ko, di ako masyadong makapaniwala nun. So, pinakita ko sa asawa ko. So, yung asawa ko, parang na-shock kaming dalawa. Ngayon, 50-50 pa rin siya. Hindi pa rin kami masyadong naniniwala. Pero, ando na yung, parang, Diyos ko, salamat po, parang ganyan na eh. Ngayon, yung kinabukasan, bumili yung asawa ko ng PT ulit. So, by the way, guys, teka lang. So, ito yung result nung PT ko noong una yung binili niya. So, medic yan. So, yan yung malabo. Medyo luminaw na nga lang ng konti ngayon kasi matagal na panahon na to. 2018 pa to.
So, ngayon, nung kinabukasan, nung October 7, so, ang ginawa ko ngayon, bumili ulit ng PT yung asawa ko para sure. So, ito siya. Ayan siya. O, diba mas malinaw? So, 30 pesos lang po yan sa generic. So, ayan. So, parang 80% sabi ko, wow, buntis na ako. Parang ganun. Pero, hindi pa rin ako na totally 100% naniniwala hanggat hindi ako nakapagpa-check up. Kung bakit ng time na yun, Saturday, Sunday, walang OB. So, antay pa ako ng Lunes para makapagpa-check up ako. So, kasi guys, hindi lahat ng nagpa-positive sa PTI baby ang laman. So, kasi merong iba yung mga molar pregnancy. Nagpa-positive PT siya pero hindi siya totally baby ang laman niya. So, gano'n. So, ayun nga, hindi ako nakatulog ng gabi na yun. Parang pakiramdam ko yun yung linggo ng gabi, yung pinaka mahabang gabi para mag-Lunes na kasi excited na talaga ako magpa-check up. So, yun na nga nung Monday na nagpa-check up kami. And then, confirm na talagang buntis ako. Wow. So, sa 8 months kong delayed, meron akong baby sa loob ng tummy ko na 9 weeks and 4 days old baby. So, di ba parang hindi ka panipaniwala na kahit pala hindi ka nagme-mens, pwede ka palang mag-ovulate at pwede ka palang mabuntis. So, yun yung nangyari. Kaya talagang sabi ko nga guys, miracle baby talaga siya eh. Kasi hindi namin siya ini-expect talaga ng asawa ko. So, siguro, nakatulong yung, kasi August ako nagpa-check up eh. So, dun lang din ako nagsimulang mag-healthy living. So, siguro nakatulong talaga yung mga ginawa ko. Diba? So, yun nga. Saka yung mga nakakaraan ng mga check-up ko. Katulong talaga siya eh. So, kaya guys, sa inyo na mga may PCOS and retroverted uterus. So, sana, huwag kayong mawala ng pag-asa. Diba? So, lagi niyong iisipin na habang nandyan si God, laging may pag-asa. So, kagaya ko, 9 years akong naghantay, diba? So, pero sa 9 years na yun, hindi kami tumungang mag-asawa. Gumawa kami ng paraan, lahat ng possible na paraan para mabuntis ako. So, yung una nga, yun yung sasabihin ko sa inyo, kasi retroverted uterus ako eh. So, pag magdudu kayo ng partner nyo dahil retroverted ako, ang ginagawa namin is dog style position. So, para yung sperm is pumasok sa loob ng matres ko, diba? So, para mag-meet niya yung XL. Kapag kasi nakahiga ka habang nagdudu, lalabas lang kasi siya. So, pangalawa, ang ginawa ko nun is yung nagpahilot nga rin ako. So, hindi ko sure talaga kung totally nakatulong siya. Pero pakiramdam ko is nakatulong siya talaga. So, tumaas yung matres ko dahil nung time na nagdudu na kami ng husband ko, hindi na siya masakit eh. Kasi pag mababa yung matres mo, mararamdaman mo siya. So, sa mga mababang matres yan, alam niyo yung pakiramdam nun. So, yung pangatlo, magpa-check up ka sa OB. Diba? Sundin mo yung mga binibigay sa'yo na medicine. And then, at the same time, tulungan mo yung OB at yung sarili mo para mabuntis ka. Mag-healthy living ka. Diba? So, ano ba yung healthy living? Eat balanced food. More on gulay. Pagkarne, babaeng karne lang ha, bawal yung lalaking karne. So, prutas, ngayon, avoid mo yung mga sweets, mga salty foods, mga preservatives. So, yun yung gawin mo. And then, magdasal ka sa Diyos. Magdasal ka sa Diyos. Kasi, noong time din na yun, namanata ako kay Santa Clara. So, yung patron na yun, buhay na patotoo. Kumbaga, nagsama-sama siya talaga. Nagsama-sama siya para magkaroon ako ng anak. So, napakasarap sa pakiramdam na mayroon kang anak. So, kagaya nga ngayon, ito ko. So, nagwa-vlog ako. Nag-uwi ako ng baby. Diba? So, ang sarap sa feeling. Ang sarap maging mommy, promise. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. In God's time, ibibigay yan sa inyo ni God in an unexpected way. So, para habang inaantay nyo yun, tulungan nyo yung sarili nyo. Gumawa kayo ng lahat ng paraan, ng possible solution para mabuntis kayo. Kasi yun yung ginawa namin ng asawa ko. Parehas kami nagpa-check up. So, ginawa namin yung best namin. Doon, dumarating yung time na parang nanghihinaan ka ng loob.
Pero, pag malakas yung pananampalataya mo talagang babalik at babalik. So, yun lang guys. Sana na-inspired kayo. So, huwag yung tingnan kung gaano kahaba na kayo nag-aantay. So, yun guys. Nasabi ko na sa inyo yung experience ko. Malapit nang magising yung anak ko. Ayan na siya, naririnig nyo. So, kailangan ko nang mag-goodbye muna for now. So, sana ay nasayahan kayo. At please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. So, lalo na sa mga members ko dyan sa Facebook, sa aking group na Usapang Buntis, Hindi Buntis, Gustong Mabuntis. So, meron na po kami 53,000 followers. Sa mga gustong mag-join po sa group na yun, ay welcome na welcome po kayo para po makapag-share kayo ng experience, knowledge nyo sa pagbubuntis, sa pagiging mother, sa parenthood, sa motherhood. So, ayan po. At sana rin po sa mga members ko dyan, supportahan nyo ako, ang aking YouTube. Please subscribe para magkaroon pa po tayo ng maraming vlogs na makakatulong sa ating lahat. So, yun. Salamat sa pakikinig. At pasensya na po sa aking pag-e-edit ng video at sa aking vlog na magulo ang background. So, yun. Thank you.